Kilala mo ba ang mga taong hinatulan ng Panginoong Diyos dahil sa pagiging mapagmataas ng mga ito? Sino-sino nga ba sila? Narito ang mga powerful men in history, humbled by God. Sila ang mga klase ng taong walang takot sa Diyos at napakadali lang para sa kanila ang gawin ang mga bagay-bagay na naging labag sa kalooban ng Diyos sa langit. Number 1, si King Ramesses II ang paraon sa panahon ni Moses. Ang paraon na ito ang siyang namuno sa Ehipto noong kapanahunan ni Moses. Noong mga panahon kasing iyon, nasa pagkakaalipin ang mga Israelites sa ilalim ng pamumuno nito. Hindi lang iyan, pati lahat ng kayamanan ng mga Israelites ay hawak din niya. Kumbaga, kaawa-awa talaga ang mga Hudyo dati. Hindi nagtagal ay nanalangin ang mga Israelites sa Panginoong Diyos na sana ay makawala sila sa gapos ng pagkakaalipin sa Ehipto at mamuhay na sila ng malaya. At sinagot naman ng Diyos ang kanilang mga dalangin at ginamit nga ng Diyos si Moses dala-dala ang mensahe para sa paraon na let my people go. Well, hindi nga naman naging madali para kay Moses ang pakisuyuan ng paraon dahil napakatigas ng ulo nito. Dumating ang 10 salo sa Ehipto o 10 plagues na mula sa Panginoong Diyos. Una na nga rito ay naging dugo ang lahat ng tubig sa Ehipto ng 7 araw. Kasama riyan ang mga ilog, lawa at maging mga kanilang tipunan ng tubig. Namatay ang lahat ng mga isda at bumaho ang tubig at wala silang mainom. Subalit hindi man lang natibag ang puso ni Paraon at nagmatigas pa rin ito. Paulit-ulit niya itong ginawa sa magkakasunod pa ng mga salot. Ang paglabas ng maraming palaka, ang pagdating ng mga kuto sa buong Ehipto, ang pagkalat ng mga langaw, ang pagkamatay ng lahat ng mga hayop o livestock sa kanilang lugar, ang mga bukol o boils na tumama sa mga tao, ang pag-ulan ng hail o malaking tipak ng yelo, ang pagkalat ng maraming balang o locust, ang kadiliman sa buong Ehipto hanggang sa dumating ang pang-10 salo sa Ehipto na siyang dumurog sa puso ng paraon at gumimbal sa buong Ehipto. Ito ang pagkamatay ng lahat ng panganay na anak. Namatayan nga ng panganay na anak ang paraon. Dahil nga rito ay pinakawalan na niya mula sa pagkakaalipin ng mga Israelites dahil ayaw niyang may mangyari pang masama at naging malaya na nga ito habang daladala ang kanilang mga kayamanan. Number 2, ang Haring Nebuchadnezzar. Sa kanyang kapanahunan, nagpagawa siya ng malaking imahe, isang napakalaking rebulto na purong ginto. Kasunod nito ang pagtatag niya na isang kautusan sa buong Babylon na sa tuwing maririnig ng mga taong tunog ng mga trompeta ay sasamba ang lahat sa rebultong ito. Ang kasalanan lang naman ni Nebuchadnezzar sa Diyos ay kanyang inangkin ang lahat ng papuri sa Babylon nang dahil sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Maya-maya pa ay may narinig na isang boses itong si Nebuchadnezzar mula sa langit na nagsasabing, "O Haring Nebuchadnezzar, sa iyong sinalita, ang kaharian ay mahihiwalay sa iyo. Siya ay palalayasin sa mga tao, ang kanyang tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang at kakain siya ng damo na parang isang baka." Pagkatapos nga ay nangyari ang lahat ng ito. Kumain siya ng damo na parang isang baka. Ang kanyang buong katawan ay nabasa ng hamog na mula sa langit hanggang sa ang kanyang buhok ay lumagong parang balahibo ng agila habang ang kanyang mga kuko ay tumubo ng parang kuko ng mga ibon. Maya-maya pa ay tumingala siya sa langit at nanumbalik ang kanyang katinuan at dahil na nga rito napagtanto niya na mayroong Diyos na nasa langit. Pangatlo, si King Sennacherib ng Assyria. Hari ng Neo-Assyrian Empire itong si Sennacherib. Sa panahon ng haring ito, ang Assyrian army ang kanyang naging puhunan sa pananakop ng mga lungsod at isa sa mga balak niyang sakupin ang Kingdom of Judah na pinamumunuan naman ni Haring Hezekiah. At dito nagkaroon ng girian ang dalawang hari. Ang kasalanan ni Sennacherib sa Diyos ay nagyabang siya at kanyang sinabi kay Hezekiah na hindi sila maililigtas ng Diyos dahil wala itong lakas upang talunin siya sa kanyang mga kamay mula sa mga Assyrian army. Matapos sinabi ito ni Sennacherib ay nanalangin ng mataimtim si Hezekiah, Isaiah at maging ang kanilang mga tauhan sa Panginoong Diyos. At dito na nga inutusan ng Panginoon ang isang anghel upang paslangin isa-isa ang lahat ng mga Assyrian army ng gabi ding iyon.
At pagsapit ng umaga ay umuwi si Sennacherib, dala-dala ang kahihiyan ng kanyang pagkatalo at ng araw ding iyon ay pinaslang siya ng kanyang mga tauhan dahil sa galit at kahihiyang dala nito. Number 4. Si Herod Agrippa. Siya ay isang hari ng Herodian dynasty. Sa kanyang kapanahunan, nagtakda siya na isang araw na magsuot ng damit hari at maupo sa kanyang kaluklukan at nagtalumpati sa mga tao. Sa mga panahong iyon, nagsisigawan at nagbibigay papuri ang mga tao sa kanya at nagsasabing, "Tinig iyan ng Diyos at hindi ng isang tao." At ang naging kasalanan ni Herod Agrippa sa Panginoon ay kanyang inangkin ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa kanyang sarili at hindi sa Diyos. Kaya sinaktan siya ng isang anghel ng Diyos at maya-maya pa ay kinain na siya ng mga uod at nalagutan ng hininga. Number 5. Ang Haring Belshazzar. Si Haring Belshazzar ay anak ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylon. Sa kapanahunan ni Haring Belshazzar, isang malaking pagtitipon ang naganap kung saan nakipag-inuman siya ng alak sa libo-libo niyang mga tauhan. Ang naging kasalanan nitong si Belshazzar sa Panginoon ay kanyang inuutos sa kanyang mga sugo na ilabas ang mga ginto at pilak na sisidlan mula mismo sa bahay-sambahan ng Diyos. Ginamit nila ito bilang inuman ng kanyang mga tauhan, mga asawa at ng kanyang mga babae. At noong nalasing na sila, nagsipuri sila sa mga Diyos-Diyosan ng ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at maging mga bato. Nang mga sandali ring iyon, may isang kamay na lumabas mula sa kawalan at sumulat sa tapat ng kandelero sa panig na may palitada ng palasyo at nakita ng hari ang bahagi ng kamay na sumulat. At ang nakasulat rito ay mene tekel o parsin. Matapos ito ay nahimasmasan ang hari sa kanyang pagkalasing. Walang sino man ang nakakaintindi sa nakasulat sa pader, maging ang mga manghuhula, engkantador o mga kaldeyo na pinatawag ng hari. Ngunit hindi talaga mapakali ang hari sa nakasulat sa pader. At dumating ang araw ay nagpakita si Daniel sa hari at kanyang isinalin ang ibig sabihin na nakasulat. Mene nang ibig sabihin ay binilang na ng Diyos ang kaharian ng hari at wawasakin ito. Tekel, ang hari ay tinimbang at siya ay nasumpungang kulang. At uparsi, ang kanyang kaharian ay mahahati at ibibigay sa mga Media at Persya. Nang gabi ring iyon ay pinaslang ang Haring Belshazzar ng mga Kaldeya at kinuha mula sa kanya ang kaharian ng mga Media. Hindi talaga basta-basta kung magbigay ng leksyon ang Diyos sa mga taong mapagmataas sa kanilang sarili at inaangkin ang buong kapurihan na para sa Diyos. Kaya lagi nating tatandaan na sa lahat ng papuri at biyayang ating natatanggap mula sa Kanya araw-araw ay dapat nating ibalik sa Kanya ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan.